Breaking news, former president ng Russia, tinapatan ng pambabatikos ng US President sa kasalukuyang presidente nila, kung saan matapos ipahayag ni Trump na tila hindi umano na pagtatanto ni Vladimir Putin na kung hindi dahil sa kanya ay marami na umanong masamang bagay ang nangyari sa Russia, at sinabing naglalaro ito ng apoy, mga katagang nagpapakita ng matinding pagkadismaya para kay Putin. Habang sinagot naman ito ng former Russian President at sinabing isang bagay lamang ang alam niya umanong sobrang masama, ang World War III, at idinagdag na sana umano ay nauunawaan ito ni Donald Trump. Isang pahayag na maihahalin tulad naman sa pagbabanta na kung patuloy ang ganitong pananalita o aksyon ni Trump ay maaaring mauwi sa pandaigdigang digmaan ng sitwasyon. Kaya naman ang tanong ng karamihan ay mauuwi na nga ba ito sa ikatlong pandaigdigang digmaan? Ano nga ba ang pinakaposibleng mangyari kung direktang mapapasabak sa digmaan ng US laban sa Russia? Hindi lingid sa kaalaman ng karamihan na si Donald Trump ay nagnanais muling buhayin ang kalakalan sa pagitan ng US at Russia. Subalit dahil sa pagpapatuloy ng digmaan nito sa Ukraine ay hindi magiging madali para sa US President na muling buksan ang malayang pakikipagkalakalan nito sa Russia. Isang bagay naman na nagbibigay ng mas malaking pakinabang para sa China. Kaya naman kung talagang hindi mareresolba sa usapan ng digmaang ito ay hindi maiaalis ang posibilidad na mas lalawak pa ang labanang ito, kung saan sa sandaling sumuko si Trump na isulong ang tigil putukan dahil sa patuloy na pagtanggi ng dalawang panig, ay mas malaki ang tsansa na ang US ay direkta ng papanig sa Ukraine, dahil kung hindi kaya ng US pasunurin ang Russia ay magiging malaking tinik ito sa lalamunan nila, kaya't maaaring magpatuloy ang pagpapadala ng US ng sandata para sa Ukraine, kung saan sa ganitong paraan ay maipapakita ni Trump ang sinasabi niya sa Russia na kung hindi dahil sa kanya ay marami ng masamang bagay ang nangyari sa kanila. Sa madaling salita ay maaaring umabot ang tensyon na ito sa pagpapadala ng US ng mas malalakas at mas maraming sandata para sa Ukraine, dahil kung hindi makukuha sa negosasyon ng digmaang ito ay madali lamang maiisip ng mga eksperto na ang tanging paraan na lamang ay bigyan na ng pagkakataon ng Ukraine ng US at mga allies nito na paulanan ng bomba ang mismong teritoryo ng mga Ruso, kung saan sa paraang ito ay maaaring mapagtanto ng Russia na mas makabubuting tanggapin na lamang nila ang ceasefire kaysa tuluyang makipagyera. Kung palalawakin pa kasi ng Russia ang digmaang ito, ang pinakaposible lamang nilang magagawa ay umatake pabalik sa mga base ng US sa Europa, kabilang na ang posibleng pagsalakay ng Russia sa Alaska. Subalit ang pagsalakay ng Russia sa mga bases ng US sa Europa ay magti-trigger agad ng Collective Defense Treaty ng NATO, kung saan base sa Article 5 nito, ang pag-atake sa isang miyembro ay ituturing ng pag-atake sa lahat ng miyembro nito, kaya't maaaring targetin rin ng US at NATO ang mga military bases ng mga Ruso, habang susundan ito ng mga pahayag na kung hindi titigil ang Russia ay patuloy na silang pauulanan ng bomba ng NATO at Amerika. Dahil sa kasalukuyang digmaan, ang bawat pag-atake ng mga bansa gamit ang malalakas na bomba ay palagi na ngayong sinusundan ng mga pahayag ng kani-kanilang dahilan, isang paraan upang bigyang katwiran ang kani-kanilang hakbang, dahil hindi na katulad noon ang modernong digmaan. Kaya't sa bawat palitan ng pag-atake sa pagitan ng NATO at Russia ay maaaring magkaroon ng mas maraming pagkakataon para sa usaping pangdiplomasya, dahil kung lalaban ng sabayan ang Russia sa NATO na kinabibilangan ng US ay halos imposible na maipanalo ito ng Russia, at ang magsisilbi lamang nilang panabla sa labanang ito ay ang mga nuclear weapons nila. Subalit ang US at NATO ay may mga nuclear weapons rin na maaaring bumura sa Russia, kaya't sa madaling salita, ang paggamit ng nuclear weapons ng Russia ay maituturing lamang na pagpapatiwakal kahit pa makaganti sila sa NATO o Amerika. Kaya't mas makatotohanan lamang na isipin na ang digmaan sa modernong panahon ay malabo pa ring mauuwi sa paggamit ng mga nuclear weapon. Kaya't kung palalawakin ng US at Russia ang digmaang ito ay halos walang maipapanalo dito ang mga Ruso, dahil ang kakailanganin lamang gawin ng US ay wasakin ang higit sa 400 military bases ng Russia
habang ang US ay mayroong humigit kumulang 800 military bases sa buong mundo. Hindi pa kasali dyan ang nasa 300 military bases ng mga bansa sa Europa at ang daang-daang military bases sa mga bansang kaalyado ng US sa Australia at Asia. Kaya't sa madaling salita ay napakaraming base ang kakailanganing matalo ng Russia bago nila tuluyang matalo ang Amerika, kung saan ang bawat military bases ng US sa mundo ay may malalakas na defense system mula sa mga banta ng kalaban nito, kaya't hindi ganoon kadaling pabagsakin ang bawat base militar ng mga Amerikano. Habang ang Russia naman na halos nasa bansa lamang nila lahat ang military bases nila maliban sa 3 military bases nito sa ibang mga bansa, ay mas magiging madali silang target para sa US. Bukod pa riyan, sa panahon ng digmaan ng US at Russia ay hindi na makabibili pa ang Russia ng anumang raw materials para gumawa ng mga bagong sandata, dahil kung ang US ang direktang mapapasabak sa giyera ay tiyak walang bansa ang mangangahas na magpalusot ng produkto sa kalaban nila, dahil tiyak ay idadamay sila sa digmaan ng Amerika, kahit pa ang China. Dahil bagamat mas magiging mahirap para sa US na magkasabay labanan ng China at ang Russia, ay mas magiging mahirap naman para sa US kung hindi tutulungan ng China ang Russia. Sa panahon kasi ng digmaan, habang naglalaban ang Russia at US, ay tiyak na mas pabibilisin pa ng China ang paglikha ng mga sandata, dahil maaaring gamitin ng China ang pagkakataong ito upang hintayin bumaba ng husto ang bilang ng sandata ng mga Amerikano bago sila sasalakay sa mga ito. Kaya't mas makabubuti para sa US na magkasabay na nitong labanan sa digmaan ng China at mga Ruso, dahil kung magkasabay maipipreeze ng US ang paggamit ng dolyar ng dalawang bansa, ay hindi na makabibili pa ng mga raw materials mula sa ibang mga bansa ang China at ang Russia para sa paggawa ng mga bagong sandata, habang ang US naman ay malayang makabibili ng anumang raw materials mula sa napakaraming bansa sa mundo para sa patuloy na paglikha nila ng mga sandata at bala laban sa Russia at China. At dahil dalawa sa pinakamakapangyarihang bansa ang makakalaban ng US sa giyera, ay tiyak na mas pipiliin ng mas maraming bansa sa mundo na suportahan ng mga Amerikano, dahil ang mga dolyar na hawak ng mga bansang ito ay maaaring mawalan ng halaga kung matatalo ang US sa giyera. Mangangahulugan ito na maaaring maganap ang Great Reset kung matatalo ang Amerika, kung saan kapag ang China ang namuno sa mundo, ay kakailanganin na ng bawat bansa na mangutang ng bilyong-bilyong yuan sa mga Chino, kung saan ang perang ito na ang gagamitin sa kalakalan ng mundo, at tiyak na walang makapapalagpang bansa sa kanila sa sandaling naisin nilang okupahin ang mga teritoryo at isla. Isang bagay na tiyak pagsisisihan ng buong mundo, kaya't napakalabong mananalo ang China o Russia laban sa mga Amerikano. Kaya't kung magaganap ang World War III, ay tiyak na hindi makakaiwas ang China, dahil malabong papayagan ng US na patuloy makalikha ng mga sandata ang China habang sila ay direktang nag-uubos ng sandata sa isang direktang digmaan laban sa Russia. Gayunpaman, bagamat ang posibilidad ng World War III ay tila nalalapit na, ay hindi naman ito maituturing na isang simpleng laro lamang na madaling maisasakatuparan, naisin man nila, dahil sa bawat pagkakataon o hakbang ng bawat leader sa buong mundo, ang desisyon ng bawat isa ay maaaring mabago, gaya halimbawa ng Russia, kung saan matapos ang kanilang pagbabanta ng World War III sa US President, ay tila nahimasmasan din agad sila. Kaya't muling nagpahayag ang former President ng Russia at pinasalamatan si Trump sa effort nito para pag-ayusin ang dalawang bansa, habang ipinaliwanag na lamang nito na sadyang marami lamang umanong nakakagulo base sa national interest ng bawat bansa, at walang sino man umano sa kanila ang nais magsakripisyo. Isang pahayag na naglalarawan na bagamat sa una sila ay nagtapang-tapangan, ay malinaw na hindi nila hahangarin na magkaroon ng ikatlong pandaigdigang digmaan.